Kaya yung headline ng ating video analysis, makukulong na ba si Saldico at si Martin Romualdez at pati na ang mga kriminal na contractors at taga DPWH? Ayan. Pag-usapan po natin sapagkat ngayon po, natutuwa kong pinapansin-pansin ko itong magic stones ni Langging. Ano? Nakakatuwa pagmasdan. Anyway, sinabi po ni Vince Dizon, ang current Secretary of Department of Public Works and Highways o DPWH, na magkakaroon ng at least 300 billion pesos penalty. Ito pong ang mag-asawang Diskaya couple dahil sa pandaraya sa bidding. Well, we will wait for that. Kung ano ang gagawing kaso at papaano nila kukolektahin ang 300 billion pesos as penalty dito sa sindikato at isang criminal conspiracy na uri ng mga pagsasagawa ng bidding na nakikipagsabwatan ang DPWH, ang taga-DBM, and even ang Commission on Audit. Nakakalusot po ang mga sindikato na ginagawa ng mga criminal na contractors, including po si Saldico, na isa din pong contractor at the same time, isa ding matador at tagakatay ng pondo sa Kongreso. matador talaga, ha? So, 300 billion pesos para sa mga kumpanya ng Diskaya couple, no? Bilang penalty na ipapatupad o ipapataw ng DPWH dahil sa pandaraya sa bidding. Hindi pa kasama dito ang forfeiture and seizure proceedings that must be filed by the Anti-Money Laundering Council at the court. Sa Court of Appeals po usually yan ginagawa upang mabawi po ang mga dinambong at tinakaw na yaman ng mga Diskaya. And a lot of other contractors will be given the same na paghahabol, hindi lamang po sa pagpapatupad, mga kababayan, nitong penalties related to the rig bidding o ang pandaraya at mga pandarambong sa isang pakikipagsabwatan na bidding process. So sa mga Diskaya couple alone, mga 300 billion pesos po ang kanilang penalty. Kay Saldico, dapat hindi bababa sa 10 billion sapagkat ang estimated na program of works na napunta kay Saldico with a budget of around 50 billion pesos. Tumataginting po na 50 billion pesos ang kinopo at kinobra ni Saldico sa mga proyekto simula 2024 and 2025 alone. But if we are going to factor in itong mga 2023, 2024, and 2025, mga 3 taon at kalahati na nangontrata at nanamantala at nagsindikato sila Saldico, ay mga aabot daw ito sa kulang-kulang 100 billion pesos na mga proyekto ang hinawakan ni Saldico. At sa umagang ito, muli pong nanawagan ang kanyang anak na si Ellis Co. Ang apelyido ay Co, C-O, pero ang kanyang first name ay E-L-L-I-S. Ellis Co. Ibig sabihin po, pinapalo up niya ang kanyang binabanggit na ikinahihiya niya ng lubusan itong mga iskandalo na kinasasangkutan ng kanyang ama na si Saldico at ng kanyang pamilya. Well, lumalabas pa lang pangalan niya ay incorporator ito sa ilang kumpanya like I think Hightone at saka sa SunWest din po lumalabas sa mga articles of incorporation ng mga officers ng naturang korporasyon itong si Ellis Co. Pero sabi niya, ginamit lamang ang pangalan niya but he was not actively engaged or being involved in any business affairs or in any actual operations nito mga kumpanya ng kanyang tatay at ng kanyang pamilya. So, paano makukulong si Saldico at si Martin Romualdez? Simple, dapat po isampa ang kaso na plunder and economic sabotage. Sapagkat mga pundo po ito at mga proyekto na para sa taong bayan at galing ito sa buwis ng mga mamamayan, hindi lamang po ito 100 million, kundi billions of pesos hanggang maabot sa mahigit 1 trilyon ka pesos sa flood control projects alone. These are serious or heinous crimes na pwedeng mahulog po hindi lamang sa plunder, which is punishable by
reclusion perpetua or life imprisonment, kung hindi pati na rin po ang economic sabotage, mga kababayan. Bakit economic sabotage ka, Eric? Sapagkat ang economic sabotage po, nangangahulugan yan na ninanakaw mo at kinukuha ang mga pondo at proyekto ng gobyerno para pagkakitaan mo to the detriment of the entire economy, to the detriment of the entire population. Kaya ang tawag dyan, economic sabotage. So mabigat din po yan na krimen, no? So makukulong lamang si Saldico at si Martin Romualdez kung gagawin po ng seryoso at may katuturan at katotohanan ni Marcos Jr. na ipag-uutos na niya ang case build-up at ang serious criminal prosecution against Martin Romualdez, Saldico, and the gang of 6+1 na mga alipores ni Romualdez sa Kongreso at mga magnanakaw at mandarambong sa DPWH at pati ang mga kriminal na contractors. Marcos Jr., if he is not really into the being mastermind or chief architect nitong malawakang pandarambong at malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan, then he should walk the talk. Ibig sabihin po, ipakita niya na siya ang namumuno at nagsasagawa ng mga hakbang at konkretong mga desisyon kung saan gagamitin po ang tinatawag na full force of the law and the full weight of the authority of the state and the government. He can do that. Hindi na niya kailangan actually itong mga investigative body na to na tinatawag na ICI. Hindi na niya kailangan pang antayin ang Senate Blue Ribbon Committee. Marcos Jr. himself, if indeed and truly is not involved in any of these plunderous crimes of massive corruption and massive na pagnanakaw sa kaban ng bayan, madali po niyang iutos ito eh. Madali niyang ipag-utos sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Madali niyang ipag-utos sa Department of Justice, sa Solicitor General at sa mga lahat ng mga kapangyarihan at poder na nasa disposal niya bilang presidente. He can do these things, no, without waiting doon po sa gagawin pa ng Senate Blue Ribbon Committee or any investigative body, sapagkat these are all recommendatory. But the evidence and the weight of the decision ay malinaw po na bumabalik kay Marcos Jr. Ang qualifier po yan ay kung hindi talaga siya involved, gagawin niya ito. Pero the way things are unfolding right now, iniiwas nga ni Marcos ang pananagutan mula sa kanya at kung pwede i-manage niya na hindi sumambulat ang pananagutang kriminal kay Martin Romualdez. Kasi kapag nangyari po yan, naaabutan ng kriminal na pagsabog ng kanyang pananagutan sa overall na conspiracy na ito, Martin Romualdez, at kapag tinuga siya nila Saldico at ng mga gang of 6+1, ay walang iba pong aatrasan si Martin Romualdez kundi ituturo niya si Marcos Jr. Kaysa naman siya lang ang makukulong at hindi po mapaparusahan sila Marcos Jr. Kaya itong panawagan na makukulong na si Saldico at si Martin Romualdez, these are legitimate call of the people. At itong panawagan na ito ay kaakibat yan sa panawagan na kung si Marcos ay involved at malamang sa malamang involved nga, dapat pati siya ay mayroong seryosong pananagutan sa taong bayan sa pamamagitan po ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Makita natin na mukhang nakatutok, naka-overly concentrate, no? There is an overly concentration or over-concentration ng focus, ng efforts, ng atensyon sa mga kontraktor lamang at sa mga operatiba ng DPWH. Pero hindi naman ito mali, pero ito ay kapos at kulang. Ang ibig po nating ipakahulugan, nandyan pa po ang mas may mabigat na pananagutan, ang mga gang of 6+1 na grupo nila Romualdez at Saldico. Nandyan pa po si Saldico, si Martin Romualdez, at nandyan po ang papel ng Commission on Audit and even ng Department of Budget and Management na dapat ay maimbestigahan sila. Ngayon, mukhang ang game plan ni Marcos ay ibuhos lahat ng pagsisisi at ibuntun
ang lahat ng pananagutan dito sa grupo lamang ni Saldico. At pero kaya nga nila pinatakas at pina-exit na si Saldico kasi kapag nahawakan po ito sa isang open investigation forum, kagaya po ng kapag matino at matuwid ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, marami pong mapipiga na mga testimonya at pagpapahayag that will really strongly establish itong pananagutan ni Marcos sa panunumbalik po ng malawakang pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Na hindi lang po ito magagawa at hindi ito solomente na magiging pananagutan lamang ni Saldico. Ngayon, maliban po sa pagbubuo ng case build-up, napilitan na rin yata magpahayag si Boying Rimulya na aside from Saldico, ay kanila na rin daw po bubuksan ang investigasyon sa kanyang fraternity brad at barkada nila na si Martin Romualdez, no? I think they belong to Upsilon na fraternity sa UP. Itong si Martin Romualdez at si Boying Rimulya. Pero yan po ay pabalat bunga na uri ng pahayag kasi until now there is no immigration lookout bulletin order, or there is no AMLAC order, or there is no BID operations to go to court na ipakansila po ang passport ni Saldico at habulin siya para mapilitan siyang lumaya sa Europe sa kanyang pagtatago. Same way na walang ganong effort of serious and concrete actions na ginagawa po para mapanagot din si Martin Romualdez. And the orders of having serious na mga case build-up at talagang ilalarga at gagamitin ng seryoso ang buong kapangyarihan ng batas at buong bigat ng instrumentalidad ng Estado at ng gobyerno, the mobilization of the operations or apparatus of the state and the government can only be done by Marcos Jr. Kung hindi niya gagawin ito, malamang po mahuhulog lamang sa limot na mga kaso hanggang ang susunod na mga henerasyon po, dahil hindi naman nakulong at naparusahan, sila Marcos, sila Saldico at sila Romualdez, may posibilidad na uulit lang po ang ganitong kalagayan ng ating mga mamamayan na patuloy silang tinatapakan, ginagahasa at pinagsasamantalahan ng sariling gobyerno nila mismo. And we would like to see ang pahayag na ito ni Vince Dizon na makukulong daw ang mga contractors at tatanggalan pa ng mga professional licenses sa Professional Regulations Commission o PRC itong mga engineers at mga accountants. Inuna po ni Secretary Vince Dizon ang mga taga Bulacan District Engineering Office na dapat ang lahat ng sangkot na mga accountants or CPA at mga engineers, dahil po sila ay may license sa regulatory body ng gobyerno na PRC, ay pwede pong ipakansila ang kanilang license of professional registration. At nang sa ganon, hindi na po nila magagamit ang kanilang profesyon at license. No? Magandang panukala yan sa bahagi ni Vince Dizon, subalit kailangan po samahan yan ng AMLAC petition sa court para mabawi at mapanagot sila itong mga binabanggit na mga tiwaling opisyal ng DPWH. At ang kasabwat nilang mga kontraktor ay dapat forever ban. Dapat wala din po silang karapatan na manatili na nangungontrata. Hindi lamang po ang pagbibigay ng penalties. Like itong sa mga Diskaya couple, ang kanilang penalties mga kababayan ay aabot po sa 300 billion pesos. Mahalagang puntuhan po natin ito sapagkat ang anumang mga hakbang na nakatuon lamang sa mga sapsap at butete na mga involved sa malakihang krimen na ito ay hindi po makakamit ang hustisya at katarungan para sa mamamayang Pilipino. Kaya marapat lamang po na itong si mga Diskaya couple na ito, itong iba pa mga kontraktor, ay dapat isama na rin po sila Saldico at Martin Romualdez na tanggalan ng karapatan na mag-travel
at kung kinakailangang i-cancel ang passport ni Saldico upang mapipilitan siyang bumalik ng Pilipinas, ay bakit hindi natin gagawin? Ganon din po kay Martin Romualdez. Akala ko ang pronouncement ni Secretary Boyeng Rimulya kagabi, there will be no sacred cows. Ay ang mga sinasabi niyang sacred cows, selective. Pagdating po sa grupo nila, no, na nagagamit nila laban sa mga Duterte political group, even ang mga communist terrorist group, nakakakuha po sila ng mga concessions mismo at mga ariglong kompromiso kay Martin Romualdez, hindi lamang ang pera na dinadambong nila mula sa kaban ng bayan. Ayun. Pero at least, no, maganda na rin po ang panimula ng mga ginagawang hakbang ni Mr. Vince Dizon na pakakasuhan na ang mga Diskaya couple at ganoon din po ang mga kasabwat na kontraktor, babawiin ang kanilang ari-arian sa pamamagitan po ng pagbubuo ng case build-up and possibility of the role of Anti-Money Laundering Council. Ayan. Sana po sa pagbabalik ng ating Ka-Eric live stream mamayang gabi, October 3, Feast of the Centuries, no? Ang pagkakaalam ko, mamaya po mga alas 9:15 ng gabi, sometime around that time sa Pilipinas po, ay pag-uusapan natin ano po ang mga implications nito ng kasalukuyang hakbang ng pagpapakulong para kay Romualdez at kay Saldico at sa kabuuang pagkilos ng taong bayan ay hinggil po sa paniningil sa totoong mastermind ng lahat ng ito, kung hindi ang itinuturo ngayon ay si Marcos Jr. na mismo.